Are we clear? Klaro na. Okay. So, eto sa part na to. Eto yung tinatanong ng iba. Eto, nandito tayo sa part na to kanina bago mawala yung isang label natin. Okay. Yung part na to, it is an intersection. And like I said, kagaya niyan dito sa kanina. Okay? Yung intersection na to, meron siyang BOC in between. Kasi yung BOC na to, magka-same siya ng texture ng nandito. So, you have to tag it as BOC. Hindi po siya road or hindi po siya crosswalk, sorry. Hindi po siya crosswalk. Okay? It is a BOC. Yung gagawin po natin dito is napakasimple. Any question? Yes? May tanong? Wala? Okay. So yung part na to, yung gagawin lang natin dito is napakadali. First, cut this one. Ganyanin natin para mas makita ninyo. Kakat natin as ganyan. Yung kabila, ikakat din natin. So, parang ganito. Okay? And dito sa part na to, we have to cut it as well. Saka dito. That. Okay. Now, nakat na natin yung BOC in between. Okay? Yung BOC na nasa gitna, ano dapat yung tagging dito? Kung naalala ninyo yung kanina. Intersection road. Kakat ko lang siya muna as ganyan na para mas madali nyo makita. Okay. Ano dapat yung tagging dito? Intersection road. Anong intersection road? BOC intersection. Sa BOC dito. Kasi po, this is a intersection. Di ba? Yung part na to. So, yung BOC nga natin dito sa gilid, kapag nasa intersection, tatagyan natin as intersection, di ba? So, ano pa kaya yung ito? So, yung gagawin lang natin dyan is napakasimple. You have to select that intersection or, yung BOC, tapos itag nyo lang as BOC intersection. So, ganyan yung magiging itsura niya. Okay? Ayusin muna natin yung part na to. Dapat, maganda, ganyan. Okay. Pagkatapos natin, i-label yung BOC dyan as BOC intersection, anong gagawin natin sa road? Road intersection. Okay, road intersection. So, yung area na to, kung saan tayo nag-cut, kung saan nag-meet yung dalawang intersection, you have to cut it there. Tapos, itag ninyo yan as a road intersection. Yung part naman na to, dapat hanggang dito lang din yan. Kung saan kayo nag-cut ng intersection para sa BOC, hanggang dyan lang din dapat yung road ninyo. Nakakat. Pagkatapos niyan, select. And ganyan yung magiging itsura ng ating intersection kapag meron tayong BOC in between. Do you understand, guys? Hindi na po natin to kailangan i-copy-paste. Hindi na po natin kailangan i-copy-paste po yung area na to at saka gawing road, tapos gawing BOC. Kasi nga, nakaprayo yung ating BOC above other attributes. Magkapareho lang sila ng road na nakaprayo. Okay? So, patas lang yan. So, okay na yan. Okay? Clara? Hanap tayo. Mas maganda sana yung kanina yung mapa mo, Crisbel eh. Kasi hindi ko ma-label. Expire yata yan, sir. Nag-expire yun? Hindi mo na kinaya? Hindi ko tinagawa. Nag-antay ko ng training eh. Ay, siya. Eh di sayang yung mapa. Okay, wala tayong isang example dito. Sino yung mga example ng may BOC sa gitna, tapos may crosswalk at the same time sa gitna? Sino may example ng ganun? Kasi ito yung mga medyo mahirap na part eh. Sino may ganun na label, na mapa sa mga working dyan? Guys? Wala? If ever meron kayo, pahiram ako. Wala po? Bibigyan ko ng 5 piso yung meron. Okay, wala. So, ayun. Crosswalk? Crosswalk, tapos merong BOC sa Ay, gitna. wala. Okay.
Wala. So gagawa na lang tayo dito ng example. Okay? Dahil wala. Mag-imagine tayo ng mga bagay-bagay na wala. So yung part na to, okay? Gagawin muna natin tong BOC, yung area na to. This is an intersection as well. Okay? Gawin muna nating BOC to. Yan. Tapos, syempre, gagawa natin ng BOC sa part na to. Ganyan. Okay? Tapos, yung area na to, or yung part na to, magiging BOC intersection. Okay? Ayaw na naman, Chris Bell. Expired ata to. Gagawin ko. Ayaw. Ayaw. So, sa isang na mapa lang ako makaka-label. Dito lang. Okay. So, dito na lang. Example na lang natin. Okay? Saan dito yung kaninang ginawa natin? Ganyan. If ever, yung mapa nyo na to, meron po kayo dito sidewalk, crosswalk. Kasi minsan may crosswalk dito sa gitna. Diba? Merong crosswalk dito minsan sa gitna. So, yung gagawin nyo po napakasimple. Huwag nyo pong problemahin yung crosswalk sa gitna ng BOC. Kasi ayan po ay isang special case. If ever merong crosswalk dito, you can cut it like that. Yung area na to, click Control V, tag it as crosswalk. Yung area na to, click Control V, tag it as crosswalk as well. Tapos, dyan, pwede kayong mag-letter N. Okay, alam ko, sinabi ko kanina na hindi dapat i-cut yung BOC above other attributes. Pero this is a special case. So, dito, pwede nyo yung gawin. Do you understand? Pwede nyo rin yung gawin sa overpass. Kapag, example, merong BOC. Okay? Sorry wala kasi akong example Double-click SHP attribute. Okay, so try natin yung kay Gerald na sinabi. SHP. Ayun. So, sorry. So, ayan pala. Okay na. So, ito, sa part na to, ito yung sinasabi ko. You have to tag it as BOC intersection. At the same time, meron po tayo ditong sidewalk. Crosswalk. Ito, sa part na to. So, yung gagawin lang po natin dyan, napakadali. You have to cut this part out. This one as well. Hindi nyo to kailangan i-merge. You do not have to merge this part. Dahil BOC to, yung part na to, dahil BOC yan, and at the same time, crosswalk siya, select lang natin. Click Control V, palitan natin ang crosswalk yung isa. Yung attribute dapat maging crosswalk and BOC intersection. Dito, click letter N. That would be perfect. Dito sa part na to, wala naman siyang BOC dito. So, dito lang tayo mag-didikit. Hanggang dyan na sa BOC. Click Control V, tag it as crosswalk, and click letter N. Tapos, syempre, yung part na to is a intersection. Road intersection. Yung part na to, dapat road intersection din to. Yan. Crosswalk. Yan. So, dapat ganyan yung magiging itsura niya. Do you understand, guys? Okay. So, okay na tayo dyan. Yung BOC overlap, gagamitin lang natin yan. So, for example, meron tayong overpass. Okay? Example, meron tayong overpass. Meron tayo ditong BOC sa part na to. Okay? So, that is a BOC. Kaya yan. Tapos, overpass sa taas ito. Sa baba, meron din tayong BOC. Okay? So, sa part na to, which is nagmi-meet yung dalawang BOC sa gilid ng kalsada, you have to cut it and tag it as BOC overlap. Okay? Diyan ay para sa taas na tsaka sa baba ng overpass. Okay? Sa part na nagmi-meet yung dalawang BOC, dapat merong BOC sa taas, merong BOC sa baba. Are we clear? Klaro? Okay. So, dito naman tayo sa pinaka-importanting part. Okay? As you can see, nagle-label lang ako kanina. Madali lang sa tingin ninyo. Pero, actually guys, yung tab na to, meron po tayo ditong at least 1.5 pixel error allowance. Ito po siya sa taas. 1.5 pixel error allowance. Kapag nag-zoom in po tayo, okay? As you can see, meron po dyan nagpipixelate. Okay? Kagaya nito. Pixelated na part. Okay? So, you have to count 1 and a half. Yan lang po kalaki yung ating error allowance. Ganito lang siya kalaki.
Okay, hindi siya ma-label. So, eto lang siya. Ganito lang siya kalaki yung ating error allowance. Dapat half, and then isang pixel na buo. Ayan. So, 1.5 pixel lang yung ating error allowance. Kapag nag-zoom out kayo, ganyan lang siya kalaki. Okay? So, kapag nakakuha kayo ng mga mapa, tapos may mga ganitong offset, you have to fix for that. Hindi po natin hinahayaan sa tab na to yung mga label na pangit. Okay? Okay lang yan. Kung kapitbahay nyo pangit, hayaan nyo siya. Pero dito, yung mga mapa ninyo na pangit, babalik-babalik po yan. Okay? Do you understand, guys? Okay. So, dapat, pag ganito yung itsura ng mapa, eto, offset na talaga to. Big error na to. Okay? Kapag kayo nakakuha or kami nakakuha ng mga checker, all you need to do, para maayos yan, guys, kapag na-sandwich siya sa dalawang attribute, kagaya nito, you can use the repair tool. Okay? Meron tayong repair tool, which is letter Z and letter X. Yung gagawin nyo lang is to add lines sa mga part na to. Ayan. Which is offset. Fix it. Make sure na nakasnap yan. And from there, as you can see, naayos na natin. Diba? Perfectly fit na yung label sa image. Ito, yung part na to. Actually, yung part na to, guys, this is a big error as well. So, medyo stricto po tayo sa tab na to. Make sure na yung mga offsets ninyo is less than 1.5 pixel. Kung kaya ninyong 100% yung quality, gawin na lang ninyo. Wala namang problema dyan. Okay? Same goes dito. Kagaya niyan. As you can see, ito, yung ginawa natin kanina, hindi pala. Ito, yung part na to. Yung sidewalk na to, na-label niya or nakuha niya yung part ng BOC. Okay? So, yung gagawin lang natin is to cut that part out. Make sure niyo na you have to use arc tool kapag nasa corner po kayo. Okay? You have to use arc tool para mag-cut sa area na yan or mag-label. Pagkatapos niyan, you have to select that one, tag it as BOC intersection. Okay, BOC intersection. Tapos, yung mga offset dito or your word shape ng label, you have to fix for that. Okay? Ayusin lang natin to as ganyan. Meron tayo ditong offset sa part na to. So, yung madaling gawin dyan, use label or label this part out. Click P, click space, click that, and then merge that one. So, ganyan yung magiging itsura niya. Ito, offset din to. Okay? So, mga offset na to, you have to fix for them.